Mahigit 70 milyon na po ang dami ng mga Pilipino. Pero sa lagay na yan, ayon sa mga otoridad, naging mas mabagal daw ang growth rate kaysa sa inasahan ng mga eksperto. Mahalagang malaman ng populasyon para na rin sa pagplano ng mga proyekto ng gobyerno. Narito po ang aking report. 2 taon matapos isagawa ang census, inilabas na ng Malacanang ang resulta nito. Sa bilang ng National Statistics Office, 92.3 million na ang Pinoy, mula yan sa bilang na 88.5 million noong taong 2007. Pero hindi tulad ng inaasahan, mas mabagal daw ang population growth rate. Inakala kasi noong 2007 na aabot sa 94 million ang bilang ng mga Pinoy pagdating ng 2010. Sa datos ng NSO, karamihan sa mga Pinoy nagsisiksikan sa 3 rehiyon. Sa Region 4A o Calabarzon, National Capital Region o Metro Manila at Region 3 o Central Luzon. Bakit ba mahalagang malaman ang bilang ng mga Pinoy? Sabi ng mga eksperto, basihan kasi ito sa pagplaplano, lalo na ng gobyerno. Halimbawa na lang, kung ilang classroom at upuan ang kakailanganin sa mga susunod na taon. Everything hinges on that. The planning, the investment, like for example, DepEd wants to know how much we need for to invest on classrooms, etc., etc. So, kaya kinwestiyon din ng ilang eksperto kung bakit ang tagal bago inilabas ng Malacanang ang resulta ng 2010 census. Noong nakaraang taon pa nasa mesa ng Pangulo ang census na ginastusan ng 2 bilyong piso para maisagawa. Pero noong March 30 lang nilagdaan ng Pangulo. Sabi ng batas, hindi opisyal ang NSO data hanggat iproklama ng Pangulo. Ibig sabihin, lumang datos ang ginamit ng mga ahensya ng pamahalaan sa nakalipas na 2 taon. So it will be a case of blindly thinking, okay, diyan tayo dadaan, itong daan natin, naka-blindfold ka. Aminado naman ng NEDA na lumang datos ang ginamit nila sa kanilang economic projections. Pero di naman daw apektado ang pagpaplano nila at pwede pa nga raw ipagyabang na sa kanilang economic projections bubuti ang ekonomiya sa susunod na 5 taon. We try not to be based on static numbers or levels. It's usually the trend that we're looking at. No? So particular numbers will have an effect, but they're not really altogether predominant. Hindi naman tayo gumagastos ng 2 bilyong piso para lang magbilang ng ulo, pero para alamin din ang pangangailangan ng bawat isang Pilipino sa pagplaplano ng gobyerno. Kaya nga raw kung di tama ang bilang, parang nakapiring ang mata ng mga nagplaplano sa kinabukasan ni Juan.